Makeup, please. Good morning. Ohayo. Si Brisa nakabihis na oh. Hi! Welcome sa aking video diaries. O diba, sobrang aga pala ng mga oras yan, pero busy-busy yan ang atake ng mamshi nyo. Dumiretso na kami dito sa Hoyquent para ihatid si Kuya Fuego. At nag-start na rin ako mag-asikaso ng mga papel ni Brisa. Dahil konting kembot na lang at papasok na rin siya ng Hoyquent. At ako naman ay magbabalik trabaho na sa pang-umaga. Bago nga kami tuluyang umuwi, nakita pa namin si Kuya Fuego sa labas ng Hoyquent. Ako sobrang saya niya nung nakita niya kami ni Brisa. Talagang sinisigaw niya pa yung mommy and baby. So anyways, after namin sa Hoyquent, tuloy ko na yung mga gawain sa bahay at Brisa and mommy time naman. Medyo nalulungkot lang ako ng very light dahil ilang kembot na lang at mag-Hoyquent na rin si Brisa. At ako naman, balik trabaho na sa pang-umaga. Wala akong no choice kasi hindi naman ako Disney princess. Charot. Pero seryoso guys, medyo nag-aalala ako. Kahit alam ko mga professional yung mga teachers dito sa Japan. Syempre, iba pa rin yung alagang nanay. Tapos sobrang baby pa ni Brisa para ilagay sa Hoyquent. Si Fuego kasi noon mag 1 year old pa lang nung nakapasok siya sa Hoyquent. Tapos anytime nasisilip ko siya. Sabay kaming nagla-lunch dahil yung unang Hoyquent ni Fuego dun sa mismong pinagtatrabahuhan ko. Hindi katulad nito ni Brisa, magsi 6 months old pa lang, ipapasok ko na siya ng Hoyquent. Pero ang kagandahan naman dito, magkasama sila ng school ni Fuego. Tsaka mabilis lang naman yung oras. At tsaka hindi naman ako pupunta sa malayo. Nasa tamang facility naman sila. Tapos magtatrabaho lang naman ako na 9 to 5. Tapos uwian na. Hala siya pampalubag ng loob sa sarili. Charot. Anyways, ganito naman talaga ang buhay dito sa Japan. Work-life balance ang labanan. Kung hindi ka magtatrabaho, ngangay. Hindi nyo matutustusan yung mga pangangailangan. Hindi mababayaran yung mga sangkatutak na bayarin. Hindi makakapasok ng Hoyquent yung mga bata pag wala kang trabaho. At pag hindi naman sila nakapasok, paano naman ako makakakilos? Akala siguro ng iba pag ang dami mong sideline sa buhay, ang dami mo ng pera. Meron akong naishoko or work from home. Meron akong microblading business. Paminsan-minsan nag-uumise. Dalawa kami ng partner kong nagtatrabaho. Minsan tumutulong pang magbigay sila mami sa amin. Imagine niyo sobra-sobra na yan. Pero grabe pa rin ang gastusin dito sa Japan. Minsan kinukulang, minsan naman sapat lang. Ang kagandahan lang din nakakaraos naman. At yun naman ang mahalaga. Kaya lang ngayon kung hindi sahod day ang inaabangan ko, yung mga monthly bills na dumadating at yung iba pang mga bayarin. Yung tipong hindi pa dumarating yung mga bills pero iniisip ko na kung magkano na yung mababayaran namin. O diba, masyadong advance mag-isip. Alam nyo dati pag nai-stress ako, kahit sa maliit na bagay lang, kahit alam ko siyang solusyonan, napakabilis kong mairita. Ang bilis kong pumitik. Pero ngayon pag namomroblema ako, iniisip ko na lang nakasama na to sa buhay namin. Iniisip ko na lang kung paano ko siya masusolusyonan. Tapos hanggang sa lilipas na. Tapos hanggang sa hindi ko na namamalayan na yung pinoproblema namin nalampasan na namin. Minsan makulit lang din si Lord no? I-challenge ka niya. Bibigyan ka niya ng maraming pagsubok. Tapos yung mga bagay na ginugusto mo, binibitin niya. Pero yun pala, mga bagay na ginugusto mo, hindi naman pala yun yung totoong kailangan. Dahil kaya kanya binibigyan ng malaking pagsubok. Kasi mas pinapatibay ka niya at mas malaking blessings yung binibigay niya. Higit pa sa mga bagay na ginugusto mo. Kaya kung magtitiwala tayo, mas maiintindihan natin kung bakit tayo nilagay sa sitwasyon na ganito. Sa totoo lang, hindi ako kasing paldo nun. Minsan inaabot kami ng pecha de peligro. Pero panatag yung loob ko at alam kong malalampasan namin yun.